Sa bayan ng Macalelon sa Quezon Province, meron daw silang kakaibang lamang dagat na nasisisid sa pusod ng dagat. Ang itsura nito, tila out of this world. Humahaba ng hanggang 2 talampakan. Kung titignan sa malapitan, parang higanting uod o pipino. Kaya ang tawag dito, sea cucumber. Alas 6 pa lang ng umaga. Pumapalaot na ang mangingisdang si Lester sa karagatang sakop ng barangay Amuntay para sumisid ng sea cucumber. 20 minutong sakay ng bangka. Dito na tayo sa area na kung saan makunguha ng sea cucumber. Kailangan matibay siya sa pagpigil ng hininga, lalo't wala siyang gamit na ibang aparato. Idagdag pang biglang lumakas ang alon ng mga oras na yon. Sa lalim na 15 feet, nakatanaw siya ng giant sea cucumber na nasa buhanginan. Maingat niyang pinulot ang mga ito, lalo't madulas ito. Nakakuha siya ng 2 giant sea cucumber. Nasa 3 dangkal ang haba nito at may bigat na 2 kilo kada piraso. Ang mga nasisid niyang sea cucumber, ibinenta niya kay Frely. Dahil sila sa yung taga-General Luna, dito rin nagdadala sa akin ng balatan. Dati rin daw maninisid ng sea cucumber si Frely. May 40 taon na ako nang huhuli ng sea cucumber. Ang tawag ng mga tiga Quezon sa sea cucumber, balatan. Bat naman kung tawagin ng ilang mga tiga Visayas at Mindanao. Kalahi ng mga starfish at sea urchin. Ang sea cucumber po ay sagana sa Pilipinas. Archipelagic ang ating bansa. Hindi kagaya ng tao o ibang hayop na may utak, so wala siyang central nervous system. Ang pinakamalaki ang tinatawag nilang hanginang puti. Sila po ay sensitive kasi po kapag nalahukan sila ng kahit na isda lang, pwede po silang malusaw. Kada piraso, 500 pesos. Pero dahil hindi pa kalakihan ang nahuli ni Lester, na ibenta niya ito ng 220 pesos kada piraso. Dito sa Quezon, ang madalas gawin sa balatan, kinilaw. Kinaskas ang makapal at magaspang nitong balat. Tinanggalan ng laman loob. Pinakuluan ito. Hiniwa. At saka hinugasan ng suka para matanggal ang dulas at lansa. Lasang parang nata de coco na parang may halong texture ng balat ng telangan ng lechon. Ang balatan pwede ring gataan, katulad ng recipe ng 73 anyos na si Tatay Noel. Pagkatapos tanggalan ng balat ang balatan, nilinisan. Pinimplahan ng pampalasa. Pwede na ito natin pakuluhan gamit ang ikalawang gata para lumambot. Sili para sa sipa ng anghang at gata. Hintayin na natin maluto siya at pwede itong saluhan na ang ginatang balatan. Para siyang chicharon pero pinalambot. Nag-complement yung pinalatik na gata. Malinamnam siya. Ang sea cucumber ay napakamayaman sa protina. Nagtataglay ng vitamin A, mineral gaya ng calcium, magnesium at zinc. Ang ilang mga residente ng Quezon, kanya-kanya na ring pagpapatuyo ng balatan. Una muna itong inilaga. Sunod na pinausukan gamit ang screen na pangsala rin ng buhangin. Ibinilad sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Pag natuyo na sa itong ganitong kalaki, ganito na lang. Ang mga pinatuyong balatan, kaya raw tumagal ng hanggang 1 taon
na ibibenta rin nila ito sa mga Chinese restaurant sa halagang 5,000 pesos kada kilo. High po ang demand ng sea cucumber sa buong mundo. Tinitingnan nila as aphrodisiac sa Asian cuisine kasi it also symbolizes prosperity. May mangilang-ilang species po doon na tinatawag nating endangered and vulnerable. The rest po, mayroon na lamang po na size regulation. Dapat hindi bababa sa 5 centimeters po ang sukat ng mga dried form na sea cucumber para maiwasan ang biglaang pag-collapse ng population ng sea cucumber sa ating bansa. Don't judge a sea cucumber by its kulubot na balat. Hindi lang ito basta hayop dagat. Ito'y likas na yaman na pinagmumula ng kabuhayan ng marami nating mga kababayan at nagbibigay sustansya sa katawan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.